Mas pinatatatag naman ngayon ang gampani ng mga lokal na pamahalaan, partikular na sa serbisyo publiko. Bunsod ng nakalaang pondo sa LGU sa ilalim ng 2026 national budget. Ayon po yan sa Department of Budget and Management. Si Carms Maglayuan, una sa balita. Carms? Carms? Yes, Greg, ayon sa Department of Budget and Management, hindi na lang nila tatanggap ng pondo ang mga local government units, kundi ay magkakaroon na rin sila ng kapangyarihan para makapagbigay ng sariling desisyon, magpaplano at magpatupad ng sariling proyekto sa kanilang komunidad. Sa ilalim ng 2026 national budget, makakatanggap ang mga LGU ng 1.19 trilyong national tax allotment, bukod sa 31.7 billion na special shares mula sa national taxes at 1.47 billion mula sa fire code fees. Ito ay upang matugunan umano ng lokal na pamahalaan ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan, magmula sa basic services, kabuhayan hanggang serbisyong panlipunan na naaayon sa kanilang mga plano. Ang paniniwala po ng administrasyon ay simple at direkta. Kung lokal ang problema, sa lokal na pamahalan din dapat manggaling ang diskarte o desisyon. Nilinaw rin ng DBM na hindi napapayagan ang mga proyektong hindi alam o hindi hiningi ng LGU upang matiyak ang planadong pagpapatupad ng mga proyekto at mga programa. So ang budget ay hindi sorpresa. Ang budget ay plano. Kaya ang mga proyektong para sa LGU ay dapat manggaling mismo sa kanila, mula sa kanilang local development plans. Dahil sila ang may nakakaalam kung ano talaga ang tunay na kailangan ng kanilang komunidad. Bukod sa nabanggit na budget, ay doble rin ang itinaas ng Local Government Support Funds o LGSF ngayong 2026 na umabot ng 57.87 billion para mapalakas ang mga basic services, kabuhayan at tulong sa mga LGU na may limitadong resources. Greg, binigyang diin din ng DBM na ang 2026 national budget ay may layong matiyak ang patas na pag-unlad at mas mabilis na paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga lokal na pamahalaan. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Carms Maglayuan, alauna sa balita, Congress TV.